nag-alis, alam mo na, di ba? Pag nag-alis na ang ano, alam mo na. Di ba alam gusto ko ulitin ng third. Let's go! Okay, ay, sorry, walang lalo bigla yung lyrics. Okay, game. We're gonna sing again. Tayo.
Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Is who you are. That 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 is who Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We acknowledge, oh God, that we are powerless without you. We honor you as the pioneer of this ministry. We are just vessels, oh God. We acknowledge you, Holy Spirit. Pagkatawarin mo kami, oh God. If there are moments that we have grieved you, Lord, sinaktan namin ang puso mo, Panginoon. Forgive us, Holy Spirit. Come in our hearts, Lord. Lord, we remove every distraction. Ano man yung nasa isip namin, nasa puso namin, Lord. Thank you about sa Panginoong Jesus. Tinatanggal namin yan, Lord. We set them aside, Lord. Ano ba mga iniisip? We set them aside. Mga kapatid, let's honor the Holy Spirit. Hallelujah. Let's say thank you, Holy Spirit. Lead us, Holy Spirit. Everybody, tayo lang po kayo. Wala pong lalakad, walang aalis. Just stay, tayo ka lang. And just acknowledge the Holy Spirit. Just acknowledge Him. He is a person. Just like the President of the Philippines, kapag dumating siya sa isang lugar, he is being acknowledged. How great it is, Holy Spirit, that you are inside of us, and yet
Iyan kayo sa natangis ng kaibigan, magdadala sa libutan, labis kayo malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng wala. Kaya, kapag mga manakis ng babae, siya'y malulungkot, sapagkat ilang oras na kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, nakakalimutan na lang ang kanyang paghihirap, sapagkat nagdadala siya dahil sa pagsila ang isang segon sa San Bulan. Isahan po natin ang verse 12. Ngayon din naman, nalulungkot kayo ulit. Ngayon, muli kayo. Muli ko kayo magkita at magkumabaw inyong puso. Ang kagalakan hindi maaagaw naman. So, parang para sa feelings ko, parang I was so pressured from my work kasi parang part-time po ako since wala lang po ng anticipation day. So, I take my days to find my part-time job. And, hopefully po, yung first time po po ng part-time job, Ate Marian has been provide. Pero, di po ito na lang help kasi po, I was just asking po, pero po, saka na po sa pwede mag-part-time. And, nagawa siya ng work. So, nagdadalawang isip po ako kung nakakalaman po. And, the second day, bumalik po ako, and yung si Ate Marian po, yung boss ko. So, pero po sila mga pero ng pangalan. Si Ate Marian yung boss ko, saka si Ate Marian na nagpasok po sa akin work. And, yung work ko po yun ay hindi ko pinag-expect na maging ganun yung boss, para mabait ko. Kasi, nagpapatayan po tayo sa akin. Mabait po talaga siya. Then, hindi ko pinag-expect na yung pero hindi ko po siya madali kasi hindi ko nagkamali. And I hope na pressure na hindi ko matagalan kasi sila hindi nagkamali. And parang every time ko magpapatuloy naman, honestly, nagkakaroon po ang panic. Like, nahihirapan po ako, kaya nalilito ko sa yung mga gamit, tapos makakalimutan ko tayo mga inuutos sa akin. So parang ayun po kung parang may nakakapunta, the death was saying na parang hindi ko makayanin. So, yung po ay bumaba or nag-down po yung cellphone. And sabi yung, tapos, yung yung first trabaho ko, parang nakapagpapalito ako. Then, parang wala ko since spam ko ay parang wala pang savings. So, binigay ko yung savings ko. Then, parang iniisip ko, sabi ko kay Lord, I open up kay Lord, paano ko magiging ito? Parang, hindi ko sinasabi na nagdadala ako. I was so happy kasi nakakatulong ako sa parents ko at sa ibang tao pag kailangan ng pera. Pero hindi ko sinasabi na ito. Parang yung sa piling ko, parang nagdadala ako. Paano ko sabihin ko? Paano ko yung sarili ko yan? Paano naman ako sila? Then last, whispering again, yung sa iyo, na parang isang ano lang sabi sa akin. Kapag nauwi ka, bakit minsan sa akin nila wala nagsasabi sa'yo, wala nagsasabi. Kamusta na trabaho mo? Okay ka lang ba? Pagod ka ba? I never think someone na saying that to me. At pagkatapos ko galing sa work. And parang sa akin, parang wala nakakasusin sa akin. Na parang clear up niya ako no matter what happened. At sinasabi niya din sa akin na kung ano ba yung ina-expect mo na gagawin ko para sa buhay mo, and I will do that because I have my partner. So I was thankful to God na kahit na ano ba ginawa ko na kahit minsan i-ignore ko siya, minsan napapagod na ako, tapos minsan parang ako pa yung may parang nahihirap na hirap, parang ako pa yung lagi nasa crime scene. Ano po, pero God never give up on me and God always helping me. And bigyan niya ako ng mga word na talagang itira na makapag-pagaan ng buhay ko at ng damdamin ko. Lalo na po yung sinakita ko lang. Ewan ko, pero I know God's telling na God's plan na ito. God's man. So, oo nga. Ba't ko bakit naman yung plan ko? Hindi na iyo.
So, ayan. Asa yung mga Bible niyo po? Amen. Sorry, nag-google ako. Ang sabi ko. Right out. Okay. So, sino po nakakatanda? Wala dito si Ate May, pero ang ganda ng, ay Ate May, if you are watching, ayan, pinanood po tayo online. So, sige, tahimik na po tayo ngayon, very short lang, very short and long, short and long. Ay, welcome pala kay Kuya, para baka natin si Lord, first time. Amen. Welcome sa aming munting nakangihilo sa lamig. Tis-tis na po. Amen. Nabigyan din tayo ng Lord. So, ayan. Sino dito yung nasa group chat? Nabasa niyo yung testimony? No? So, ano po yung testimony ni Ate Mayan? Sabi niya, last week, pinag-aralan natin about kanino? Holy Spirit. Okay, may tanong. Sino dito yung try mo kausapin si Holy Spirit? How was it? That's good. Amen. Do you feel to si Ate, hallelujah. Si Ate Mayan, sabi niya, nag-pray daw siya, sabi niya, Holy Spirit, tulungan mo ako. Kasi wala silang makain. Alam mo, maya-maya may nag-chat sa kanya at nagbigay sa kanya. Palapakan niyo nga si Lord. Wow! Come on! Yes! Now, ano yung gusto natin, ha? Unti-unti, nakikilala mo si Holy Spirit, no? So, hindi pwede puro sila ate lang. Okay? Mga kapatid, paano tayo magiging Mega Fivefold Church kung hindi mo kilala si Holy Spirit? How can we do the vision of the Lord? Tandaan nyo, mangyayari yan hindi sa lakas mo, kundi kay Holy Spirit. Amen? Okay, para sa kanila, meron po tayong, ayan, sinabi ko to kay Ate Queenie, pero ginawa ko na para may yan, ang tawag dito ay labo. Ayan. Ano tawag dito? Labo. Okay. So, sinong gagawin ito? Siyempre kayo. Diba? So, ito pa yung sample lang. Sample design lang to, pero you can make your own. Ngayon, bakit po tayo nagpagawa ng ganito? Bakit po? Kasi yung mga kids and adult, gusto po natin, daw meron tayong every Saturday. Ito, additional po ito. No? Additional to kasi about to kay Holy Spirit. Sorry Lord. Holy Spirit po. Ayan. So, ano nga to? Ano yung gagawin niyo dito? Meron na to, naka-print na to, and then gugupitin niyo na lang siya. And then i-paste, and bahala kayo kung anong design yung gagawin niyo. Dapat hindi mawala ito. No? So, meron pa ano tayo makapag-usap kay Holy Spirit? So, meron na nakalagay sa loob na Bible verse. Yay! Yan, gagawin niyo yan. Tig-isa po kayo, tig-isa. Hindi po ito by group. No? Siyempre, hindi na matatapos ngayong Sunday. No? Basta within May, dapat matapos niyo po ito. Tapos, nakita niyo itong green. Ito po ay envelope sa mga kids. Pwede rin sa youth. You will write a love letter. Gusto niyo yun? Now, you will write a love letter, but it's a different love letter. You know why? Kasi ang kausap mo, si Holy Spirit. So we will practice talking to the Holy Spirit through writing. So dito niyo siya ilalagay. Dito sa dalawang to. And then, meron tayo, ito, yung mga katangian, prepare ko ba? Yung mga simbolo. Ano ba yung mga, sasabihin natin next, ano lang po to? Next na lang po. Isa-isahin natin yung mga symbol ng Holy Spirit. Ano yan? Meron tayo the fire, oil, and water or river. Yan po ang mga symbolo ng Holy Spirit. Tapos nakita no? Your leader, your senior partner, and your comforter. Sino to si Holy Spirit? Siya ang iyong comfort. Focus natin yan ngayon. Siya daw yung iyong comfort. Sino dito? Ano ba yung pumapasok sa isip ko pag sinabi mong comfort? Ibig sabihin, bawa, ganito ka. You are very down. Down na down ka sa buhay mo. Ay, naalala ko. May kwento ko. Kagabi, may kausap ako. Tapos bigla siya nag-chat. Di ko nasagot. Sabi niya, Johnny, may tanong ako. Sabi niya, sige, basta madali. Sabi niya, anong gagawin mo pag down na down ka? Yung kausap ko pala, down
Ngayon mga kapatid, when you are down, ano na ibig sabihin ng down? Yung parang lungkot na lungkot ka, you are very, very, very sad. What do you do? Nagmumukha, nanonood ka ng telenovela, nanonood ka ng ano. Huwag ganun, okay? Ngayon mga kapatid, I will share to you why the Holy Spirit is the greatest gift of all. Iba-ibang katangian ng banal na Espiritu. No? Super important to, mga kapatid. Alam nyo, again, kung hindi po natin pag-aaralan about the Holy Spirit, lahat tayo dito wala na. Alam nyo ba yun? Lahat tayo dito, matagal na tayo nag-give up sa ministry na to. Bakit? Ang konti-konti naman natin. Ate Jomi, bakit natin tinutuloy ito? Who gives us the push? Yan, sino sa'yo? Gusto mo may nagpupush sa'yo? Huwag ka lang ganun. Diba? Pupush nyo ate. Hindi. Sino gusto mo yung nag-encourage sa'yo? Do you know that the Holy Spirit is your comforter? Tingnan mo. Number 5. Lockdown na tayo sa number 5. Mga kapatid, after this, wala ka lang aalis. May share ako, okay? After this. Basahin niyo nga. Saan yan? Sa John 14:26. 1, 2, 3, go. Eto na na. Sabay-sabay po natin sa... Basahin na kasi nila na para naman hindi tayo kumain. Kung baka hindi talaga kumain. Hindi ba talaga kumain? Sorry naman. Okay. Okay, ready? 1, 2, 3, go. He guides, comfort, and help every believer. But the helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby. Amplified Bible kasi yun, kaya ba? Sabi dyan, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, sa pangalan nino? Jesus. In my place to represent me and act on my behalf. Ang sabi ni Jesus, the Holy Spirit ipapadala bilang representative ko, bilang ako, sabi ni Jesus. In my place, sabi ni Jesus, ano sabi ko last week? Si Holy Spirit is Jesus Unlimited. Bakit? Kasi nung nabuhay si Jesus dito sa mundo, ilang billion ng tao? Sige, sino makakasagot? Ilang billion ng tao sa mundo? Una lang. Dali. Ilan? Ha? Pwede mo pa search? Di ba? Ilang billion? Ha? 10 billion? Wild guess? 10 billion? Pilipinas. Ilan tayo sa Pilipinas? Ilan? Pwede ba search mga ano? On the spot quiz to. Dali. Wala na? Wala na. Wala na. Buong Pilipinas. Ilang milyon? Pilipinas na. 10 million. Ilang million? 5 billion. Million na, billion. 100 billion po. Ha? Ano? 5 million. 5 is 5 billion. Hindi. Hindi. Sige nga, dali. May presyo mga kawala. Ang tagal. Si ano si, ha? Jacob? Ano daw? 15 daw. 15? Wala na. Ayan, hindi na wala na. Si 15. 116 daw po. Ha? Ilang 15? Ilan daw, ikaw nakasagot eh. O, dali ha? Ha? Sabi yung 50? Ay! Ang galing talaga ni Ana ni Binbin. Hindi, malapit na sana yung sagot niya. Ilan po ate? 116 million. 116 million na po ang Pilipino! Ilan ang born again? Thousands pa lang! Mga kapatid, we have a lot of things to do. Imagine mo si Jesus, 100 million! Sabay-sabay! Nakipag-usap kay Jesus! Sa tingin mo, kaya niya yun kung siya ay nasa katawang lupa at hindi pa siya resurrected? Tingin mo kaya ni Jesus yun? Hindi kaya. Kaya anong ginawa niya? Sabi niya sa mga disciple, kayo. Sabi mo, disciple ako ni Jesus. Ikaw, sabi ni Jesus, ikaw, you are disciple of God. Disciple, huwag kayong aalis hanggat hindi mo na-receive ang pinangako ng aming Ama. No? Grabe.
discouragement sa buong, parang hindi naman sa buong buhay, pero ngayon na, yung sobrang blue. Alam mo yung gano'n? Alam mo, ito ka na, down ka na. Ito naranasan nila yung parang down ka na, dinown ka pa, tapos dinown ka pa, down, falling down. Parang sabi ko, pambira yan, ako nagsishare ng ng comforter, siya, Holy Spirit, tapos grabe ko ngayon. My God. Diba, ano naranasan kong discouragement ngayong week? Alam mo yung pinakamasakit na narinig ko ngayong week is, dapat kasi hindi na kayo nag-style. Diba? Dapat kasi hindi na kayo dyan. Diba? Grabe! Diba parang, my God! Alam mo yung parang hinihiwa ka, tapos pinagburan ka ng tapos pinagburan ka ng asin. No? So many discouragement this week. Pero alam mo, sabi ko, Lord, no, we will not stop. Lord, hindi pwede. Lord, and then the Lord led me, the Spirit of God led me. Dinit ako ni Holy Spirit, manood ng isang video. Sabi niya, anak, huwag kang magpukpok sa problema. Huwag mong dibdibin. Huwag mong dibdibin yun. Ngayon, humanap ka ng paraan. Diba? Tuturuan kita. Sabi ni Holy Spirit, I am the Parakletos. I am the teacher. Tuturuan kita. The Holy Spirit led me, and then sabi niya, Habakkuk chapter 2, write the vision. Kaya ba may vision kanina? No? Ano yun? Isulat mo kung anong gusto mong gawin ko sa inyo, sa ministry mo. Isulat mo. Diba? Bakit po? Mga kapatid, pag may vision tayo, ano mayroon sa'yo? Ma-encourage ka. Ma-encourage ka mag-move and mag-continue. Even though it is so hard. Bakit? You want a vision eh. Diba? May tinitingnan ka. So, balik tayo sa Parakletos. Muna po. Doon lang muna tayo. Sabi na, ito yung Greek word, original. Ano sabi niya? Parakletos. Siya yung kasama mo. The one who pleads another cause before you. Siya yung nagpiplead sa'yo. No? So, si Holy Spirit, alam na bang nagpe-praise si Holy Spirit? Do you know? The Holy Spirit prays for you. Pag hindi ka makapag-pray, nagpe-pray siya para sa iyo. Hello? Sino dito hindi nakapag-pray? Naku, tigas nga yung gawain mo. Sino hindi nakapag-pray na isang linggo? Wala kang quiet time. Hindi mo na solo si Holy Spirit. No? Ako po na solo ko si Holy Spirit. I was in the garden. The garden. Sino Valley. Alam mo, I'm just sitting, and yung walang tao doon. Nakahiga ako sa damo. Wala kasi hindi kasi bawal. Nakahiga ako, and I was just talking to the Holy Spirit, and just fellowshipping with Him, just talking to Him, spending time with Him. Do you know, mga kapatid, the love language of the Holy Spirit? Sige nga. Alam mo kung anong love language ng Holy Spirit? Correct. Amen. Para makalan si Lord. Tama. Spend your time with the Holy Spirit. Sa tingin nyo, may best friend ka. Diba? Tingin mo yung best friend mo, huwag mong kausapin. Imagine. Pero gusto mo, i-comfort ka niya. Gusto mo i-comfort ka. Sa may asawa, gusto mo i-comfort ka ng asawa mo. No? Sa may magulang, gusto mo i-comfort ka ng magulang mo. Sa tingin mo, makakomfort ka nila kung hindi ka nagbibigay ng oras sa kanila. Hindi. You have to give time. Alam na si David Jong Gicho, sabi niya dun sa asawa niya kasi pagod na siya sa ministry. Sabi niya, pag uwi niya ng bahay, sabi niya, honey, comfort me. Encourage mo ako. Sabi niya asawa niya, ano ka ba? Ang laki na ng ministry mo. May mga nagko-comfort sa'yo, may kaibigan mo, nagko-comfort. Mga malalaking church, pinupuli ang ministry mo. Bakit gusto mo pa na puliin kita? Alam mo bakit? Kasi they have a relationship. Importante sila sa isa't isa. Ganun din kay Holy Spirit. You have a relationship with Him. You have a relationship with Jesus. Pag hindi ka nag-spend ng time sa Holy Spirit, you will never experience Him. No? Sabi dito, He pleads with you. He is with you. He is holding your hand. Like this. Walking. HHW. Diba? Hindi lang yung pang romantic. It is also with the relationship with the Holy Spirit. You are walking with Him. You are
Mga bata, kayo, di ba? Holy Spirit is your best friend. Sasagot ba siya? Yes! Subukan mo ngayon. Kausapin mo siya. Sasagot ba siya? Yes! Alam niyo ba yun? He can speak to you. Kanina, nakaupo ako doon sa lamesa. Hindi ko kinakausap yung kumakausap sa akin masyado. Diba? Naghintay lang ako sa Lord. And He's speaking, and He's speaking. Ang sabi niya sa kanina, wala nang sitting. Sabi niya, my love language is spending time. Is time. My love language is time. Ang love language ko, anak, oras. Kaya ngayon po, yun ang message natin ng Lord. Ano ang love language ng Lord? Ano? Oras. So, give your time to Jesus. Amen? Spend time with the Holy Spirit. Mga bata, paano mo nag-spend time sa Panginoon? Tanggalin mo muna yung mga nilalaro. Tanggalin mo yung cellphone. Pumunta ka sa isang lugar na tahimik. Maybe sa taas ng bahay nyo. Somewhere na tahimik. Get your Bible. Kumuha ka ng notebook. Magsulat ka. Kausapin mo si Holy Spirit. Amen? So, sino ba si Holy Spirit? Next po natin. Si Holy Spirit, mga kapatid, siya yung nagsasend sa mga tao for evangelism and the Great Commission. Sabay-sabay natin basahin. Acts chapter 8, verse 29. 1, 2, 3, go! Hindi sabay-sabay. 1, 2, 3, go! The Spirit told Philip, go to the chariot and stay near it. Acts chapter 8, verse 29. Sabi na, basahin natin Tagalog. Acts chapter 1, verse 8. Subalit, tatanggap kayo na kapangyarihan pagbaba sa iyo na Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi niya sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo na daigdig. Wait! Sino yung nagsisend? Basahin mo ulit. Sino ang nagsisend? Sino daw? Si Holy Spirit. Gusto mong gamitin ka ng Lord? Ask Him to send you. Okay? Mga kapatid, sino nag-start ng ministry na to? Correct. Sino ginamit niya? Ang ate. Mga leaders. There are people na nag-invite sa'yo. Ginamit sila. Sino ang tumawag sa'yo? Do you see? Gets nyo? Nagagayso ba kayo yung sinasabi ni Ate Joey na kung wala si Holy Spirit, walang ministry? This is very crucial. Very, very, very important. Nakikinig pa ba tayo? Amen? So, si Holy Spirit nagpapadala sa mga tao. Sabi ni si Holy Spirit habang nagpe-pray sila, yung mga disciples, separate to me, Paul and Barnabas, I will send them to the mission. Mga kapatid, bakit nagsasend si Holy Spirit sa tingin nyo? Ate Joey, pwede naman wag nang mag-send si Holy Spirit. Dito ka na lang sa loob ng church, magsaya na lang tayo dito, kumain na lang tayo. Huwag na natin pakialaman yung ibang tao sa kalsada. Huwag na tayo mag-evangelism. Pwede naman yun. Why? Why is the Holy Spirit sending? Isipin mo sino ka noon. Someone is depressed. Someone is suicidal. Someone is lost. Meron isa umiiyak sa Panginoon. Alam niyo ba yun? May taong umiiyak sa Lord, hindi mo nililig yan. Silihin mo, 1 bilyong tao, 100 million, sabay-sabay umiiyak at tumawag sa Panginoon. Kaya mo sagutin? Hindi. Narinig. Ngayon, tahimik tayo. Do you hear anything? Any cry of a person? Do you hear the heart of people? You don't hear that. Pero sino ang nakakarinig? The Holy Spirit. Ang nakakarinig. God, the Lord, our Father in heaven, Jesus hears the cry of the people. Kaya si Holy Spirit, dahil narinig ng Diyos, kaya si Holy Spirit na kasama mo ngayon, pinapadala ka sa campus, sa Facebook, sinesend ka sa pamilya mo, ini-invite. No, bakit? Kasi yung katabi mo, alam ng Lord kung ano ang nasa puso niya. Alam na kung ano yung nagpapaiyak, ano yung nagpapabigat sa puso niya. Kaya, sinesend ng Lord si Holy Spirit.
Spirit. Kaya sinasend ka niya. No? Kaya kinoconvict ka ng Lord. So, mga kapatid, tandaan niyo po, ito, ano gusto ng katawan natin? Matulog, kumain, magpahinga. Wala akong pakialam sa ibang tao, bahala kayo sa buhay niyo. Yan ang gusto ng laman. Pero bakit ikaw? Bakit may mga tao? Wait, sabi dito, hanggang sa dulo ng daigdig. Alam na ba, trivia, alam na ba meron pa ngayon na mga tribo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon? Do you know, meron isang youth, alam na ba ilang taon? 19 years old. Nakalimutan ko yung pangalan niya. He was a martyr. Alam niyo yung sabihin ng martyr? Pag sinabi mong martyr, hindi yung, ay, martyr siya, nagpapaka-martyr siya, yung gano'n. Okay? Pag sinabi mong martyr, yun yung namatay para kay Jesus. Okay? Ang ginawa niya, merong isang tribo sa isang isla, no? Bawal pumunta doon. Pag pumunta ka doon, papatayin ka. Alam niyo kung anong ginawa niya? Illegally, kumuha sila ng bangka. And then, pumunta siya sa tribe na yun. Yung tribe na yun, as in, nakahubad. Talagang hindi sila, wala silang alam sa mundo. Sobrang advanced ng mundo, wala silang alam. They are very isolated. And they are protected by the government. Alam mo, pumunta yung bata doon. Illegally, ang haba, nag-arkila siya ng bangka. Pagdating niya doon, may dala siyang mga nyog, iniwan niya lang parang mga aso, no? Wala silang alam, iniwan niya lang sa bangka. Habang unti-unti silang umaalis. Nakakatayin niyo yung mga tao sa kanya. Tapos bumalik siya, kaya lang, hindi na siya nakabalik ulit. Alam mo, bago siya mamatay, ulit-ulit niyang sinasabi, Jesus love you, Jesus love you, Jesus, 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 Jesus! Yun ang sinasabi niya. And then, namatay po siya dahil siya po ay pinatay ng mismong taong tribe na kanyang pinuntahan. Wala po siyang chance na maintindihan ng mga tao. Bakit? May sarili silang salita. Hindi Tagalog, hindi Bisaya, hindi English ang salita nila. May sarili silang salita. Wala silang naiintindihan sa sinasabi ng lalaki. Pero yung lalaki, yung kabataan na yun, he keeps saying, Jesus, 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 Jesus! And then he died. Alam nyo hanggang ngayon, anong ba yung katawan niya? Hindi pa rin na-recover. It is in the island. Hindi sila makapunta doon kasi isolated island, separated, bawal pumunta doon. See? Sa tingin mo, ikaw, ito, ilang taon na to? 14? 15? Sige, kung saan ka ng Lord, pumunta ka doon. Will go. Of course, you will not go. Bakit? Selfish tayo. Pero, kapag ang isang tao, filled with the Holy Spirit, full of the Holy Spirit, kahit patayin mo yan, tutukan mo yan ng kutsilyo, baril, ano yan, punyang bala, wala kang pakialam. Bakit? Inutusan ako ng Lord. I love Jesus. I will die for Jesus. Come on. Diba? Sino nag-spread the goodness sa Kanya? It is the Holy Spirit empowering Him, telling Him, convicting Him, dilalagay ka dito. Pag marunong siya sa gabi, ang napapagiliban niya yung mga tao. Pag naglalakad siya, yung puso niya, ang bigat-bigat na nararamdaman ko yung mga tao. Ganun si Holy Spirit. Kapag may isang tao, lagi mo siyang naiisip, I was thinking of this person, and then may pangangailangan pala siya. It is the Holy Spirit putting that person in your heart so you can pray for him. Amen? Ako po, sino naglalagay na sa akin dito ng burden? Why are you still continuing? Why it is the Holy? Come on. Mga kapatid, the Holy Spirit, gumagawa siya ng mga himala, kapabalaghan, nagpapagaling. Yung salvation mo, mga kapatid, yung kaligtasan mo, yung pagkakilala mo sa Lord, hindi ikaw ang may gusto niya, kundi si Lord. Amen? Sa tingin mo ayaw ng Lord na nandito ka, gustong-gusto ng Panginoon. He really wants you to be with Him. No? And sino nagpapagaling? Sino ang nagpapagaling sa demonyo? You are just a vessel. Kaya huwag tayong mayabang. Amen? Kapag tayo, mga kapatid, ito danger. Ito, delikado to. Tingin kayo sa akin. This is very dangerous. Kapag ikaw, ginamit ka ng word, may napagaling na tao, may napalayang tao,
if you are not careful to have always fellowship with God, pwede ka maging mayamang. Bakit? Ay, ginamit ako ng Lord. Mali. Diba? Ay, ako ang nagpagaling. Yes, ginamit ka ng Lord, but you have to acknowledge Holy Spirit. Tandaan mo, kahit hindi ko ilayans to, kahit hindi ko lapitan yan, pagagalingin niya ni Lord pag gusto niya. Hello? Come on. Diba? Minsan nga, hindi mo naman nila eh. Hindi ba in-invite? Bakit naman nandyan? Hindi mo may-message. Bigla nag-message. Why? Because it is the Holy Spirit. Amen? Nakikilala niyo na ba ngayon si Holy Spirit? Kayo, mga bata, nakikilala niyo na ngayon si Holy Spirit? Mas nakikilala niyo siya. Amen? Diba? So, He does the miracle. Amen? Mga kapatid, nakita niyo yung vision natin? Mega, fivefold. Ate Jomi, anong ibig sabihin ng fivefold? Di ba, Mikro? Kay Jomi? Ano yung sabihin ng fivefold? The fivefold ministry na sinabi sa Bible, it is, teachers, prophets, apostles, evangelists. Ano ba yung isa? Pastor. Pastor, teacher, evangelist, prophets, apostle. No? So we are a blood-called church. Ibig sabihin, naniniwala tayo sa mga kaloob ng Espiritu ng Diyos. No? So, sino dito gusto gamitin ka ng Lord? Sino nakasama yung sa Wisdom Church? Anong naramdaman mo? Anong nakita mo yun? Ang saya. Kamanga-manga ba? Yes. No? Sino naka-witness sila? Ate, na-witness nila. Yung lalaki ay tumayo sa wheelchair. Tumayo sa wheelchair. Tumayo mula sa wheelchair. Sino gumawa nun? Holy Spirit. Amen. Very good. Natututo na tayo. Amen? So, hindi po itong preaching, no? Kung ang teaching to. No? Ginagawa natin. Amen? Mga kapatid, sa ngayon, sa tingin mo, ano ba ang pinag-pinag-agalan? Pag dumating kayo sa struggle, sa persecution, sa time na susubukin ang pananampalataya mo, super importante kilala mo si Holy Spirit. Para hindi ka bumitaw, hindi ka mag-backslide. Alam niyo yung backslide? Pag sinabi mong backslide, yung pananampalataya mo, humina. Tandaan nyo, lahat tayo hindi ka pwedeng mag-backslide. Talaga? Yes. You can backslide anytime. You know why? Kasi nasa laman ka. Ito, wala ano. Ano gusto niya? Matulog. Huwag mapunta ng church. Maging selfish. Huwag maging courageous. Ito gusto niya din. Di ba? Pero ang gusto niya Holy Spirit? Be bold. Pray. Read the Bible. Love Jesus. Spend time with the Lord. Evangelize. Diba? Work in the kingdom with excellence. Yan ang gusto ni Holy Spirit. If you are not careful, you can backslide anytime. Hello? Pastor na nagpa-backslide. Tapos ikaw, Jen, bebe, kaprente-prente ka, pinapabayaan mo yung spiritual life mo. Mga kapatid, may pastor, malaking church, nagkakasala, umabagsak sa kasalanan. Tayo, ikaw, alit-lit itong ministry na to, no? Hindi ka maingat, pwede kang umagsak sa kasalanan. You can let Jesus. Alam niyo ba yun? Kaya mo iwan si Lord. Hindi mo iwan si Lord. Ganyan din si Peter. Ano sabi ni Peter? Lord, mamamatay ako for you. Hindi kita iiwan. Yabangin, no? 3 beses. Tinakbo niya si Jesus. Pero nirestore siya ng Panginoon. He get back at never na siyang nag-backslide. Come on. Diba? Paano nangyari yun? He had a revelation of the love and the forgiveness of Jesus. Kailangan mabukas yung mata mo. Kailangan matanggal yung scales in your eyes. Maintindihan mo kung gano'ng makamahal ni Lord. Maintindihan mo yung puso ng Panginoon para sa iyo. Na kahit mag-backslide ka na paulit-ulit, babalik ka sa Lord while He loves you. Amen? Mahal ka ng Lord. Amen? Mga kapatid, be careful. Ate Jomi, bakit kailangan kong seryoso? Bakit gagawa pa ako ng logbook sa inyo? Pwede naman. O, pwede naman. Uwi mo, diba? Pwede naman ganun na lang eh. No? Bakit we are very intentional in teaching you about the Holy Spirit? You know why? Because you can backslide anytime. Pwede mong iwan si Lord. Pwede mong iwan kung linis niya doon.
But if you have a personal communication, relationship with the Holy Spirit, every time nag-iisip ka ng negative, ito nga pala mga kapatid. Dito sa atin, simula ngayon, bawal ang negative. Thank you. Di ba? Okay, simula nga, amen daw sabi ng pabango. sabi ng mga amen, pag-ipan ko, nag-amen. Di ba? Bawal ang negative. We will speak positive. Amen. Sabi ni Pastor David Yongicho, you build your life and what you are saying. Kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yan ang magiging buhay mo. Di ba? It's okay. No? So, ano kailangan po natin? Speak positive. Amen? No? Seryosohin mo ang relation mo kay Holy Spirit. Seryosohin mo itong tinuturo mo. Bakit? Kailangan mo ito. This is your equipping time. Amen? Amen. I'm equipping you, mga kapatid. Hello? This is my job as your leader, as an apostle, or as a pastor, whatever you call me. Diba? This is my job. Ngayon, pag po tayo ay hindi tayo nakinig, hindi natin ginawa, hindi natin i-apply, sino nawalan? Ikaw. Because I'm doing my part, and the Holy Spirit will do His part. Now, you do your part. Amen? Next. No? O sabi po dito, ito, last na to. We'll pray na po. 1, 2, 3, go. Ephesians. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Ephesians chapter 4, verse 30. The Holy Spirit is a person. Sabi niyo nga, He is a person. Sa tingin niyo ako, dumating ako dito, walang pumansin sa akin kahit isa. Pero kayo mo share. Ano maramdaman mo? Ano maramdaman mo? Masasaktan ka. Halimbawa, siya yung nagbigay sa'yo. Pero ang pinasasalamatan mo, yung isang tao. Ano mararamdaman nung nagbigay sa'yo na hindi mo pinasasalamatan? Ano maramdaman niya? Ha? Masasaktan siya. Ganon din sa Holy Spirit, mga kapatid. Remember, ang sabi ng Lord, ano tinawag kay Jesus? He is Emmanuel. God with us. The Holy Spirit with you. God is with you. When you ignore the Holy Spirit, you ignore Jesus Himself. When you ignore Him, you ignore God. Because they are three in one. No confusion. Amen? When you speak to the Holy Spirit, you are speaking to the Father and Jesus. You cannot separate them. No? Pag-aaralan natin yun sa mga susunod pa. Now, bagay. Meron pa bang last? 9. He lives in you. 1 Corinthians 16:20. Do you know that your bodies are the temple of the Holy Spirit? Hindi ba niyo alam na templo na ba ng Espiritu ay pinag-love sa inyo ng Diyos? Kayo ang templo, hindi niyo pag-aari ang iyong katawan. Wait! Next week, tatanungin ko ito. Nasaan na matandaan? Nasaan si Holy Spirit? Amen. Where is He? In you. Ate Jumi, pag nagkasala ba ako, aalis siya man? No? Pero, mararamdaman mong malayo siya. And sabi ko, He is hurting. May sasabihin ako sa inyo, do you know, merong kasalanan na hindi napapatawad ng Diyos. Sige nga, sino makakaano? Anong kasalanan ang never patatawarin ng Lord? Never. Sabi sa Bible, alam mo ano? Ang kasalanan na hindi patatawarin ng Diyos, yung sabihin mo na ang gawa ni Holy Spirit ay gawa ng demonyo. Blasphemy of the Holy Spirit will never, ever, ever be forgiven. Even in the age to come, sabi ng Lord. Hindi ka mapapatawad. Ate Jomi, na-blasphemy ko na ba si Holy Spirit? No. You're safe. Safe ka pa. Safe ka. Don't worry. No? Hindi basta-basta makakomit ang blasphemy of the Holy Spirit. As long as ikaw ay iisip mo, may baka nasaktan ko, safe ka. Okay? Huwag ka mag-worry na nasaktan na blasphemy of the Holy Spirit.
Spirit. Ang blasphemy ay yung sinabi mo, ay, po tayo siya, gawa na demonyo. Yun ang blasphemy. Okay? Yan ang never, ever mapapatawad ng ganyan kalala. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag nandito tayo sa church, respect the whole work of the Holy Spirit. Isang kasalanan hindi mapapatawad ng Lord, the blasphemy of the Lord. Ate, paano yung mga tao na walang pagkakakilala sa Lord? Hindi naman nila kilala si Lord eh. Kaya nila sinasabi na gawain ng demonyo. Ito malala, Christian ha? Bible teacher, at sinasabi, walang Holy Spirit. Walang na yung puro word. Hindi na totoo yung signs and wonders. Delikado yan. No? O tingnan nyo, nabigay siya kung bakit pinag-aaral natin sa Holy Spirit. Si Lord mismo, sobrang pinapahalagahan ang Holy Spirit. No? To the point na sino mang magkasala sa banal na Espiritu, walang forgiveness. My God, the Lord who is gracious and compassionate, slow to anger, rich in love. Biglang sinabi, sino magkasala sa aking Espiritu, hindi ko natawan. Kahit sa age to come. My God. Diba? Even in the next generation, patay na tayong lahat, hindi ka pa rin mapaforgive ng Lord. See? Respect the Holy Spirit. Okay, magalala. Hindi basta-basta napag-blasphemy sa Holy Spirit. Okay? Safe tayo. Amen? As long as iniisip mo, ayaw ko saktan sa Holy Spirit, hindi basta-basta. Ha? Ano sabi ng Lord? Huwag mong palangkutin ang banal na Espiritu. Huwag mong palangkutin si Holy Spirit. Ramdam yan. Pag malangkot sa Holy Spirit. Ako po, ngayon week, no? Very, talaga, sabi ng Lord, alam mo yun, spend more time with me. Spend more time with me. Talk to me. Kasapin mo ako. No? Kung ngayon po ay may pagkakilala sa Lord, you can speak to the Holy Spirit. Amen? Mas may kilala niyo ba siya ngayon? Amen. Alam niyo po ba, ito po Holy Spirit does not depend on your emotion. Bakit ngayon ate, hindi ko ma-feel? Hindi ka nabubuhay sa sa nararamdaman mo. Whether you feel it or not, whether there's a miracle or not, whether He answer or not, He is with you. Amen? Paano ate pag nakagawa na, He is with you? Okay? Wala kang chance mag-repent kung kumain siya sa'yo. He is with you, He is with you, He is with you. Amen? Mga kapatid, paano pag parang wala siya? He is with you. Ito pa, mga kapatid, what if there's a time na silent ang Lord? Parang hindi ka kinakausap ng Lord. Sabi ni Pastor Vlad, nakuha ko sa kanya, sabi niya, kapag ang teacher, ito, mga estudyante, kapag ang teacher nagpapa-exam, kinakausap niya na yung estudyante. Ano ginagawa ng teacher? Tahimik lang. That's it. Sabi niya, when God is silent, He's testing you. Kapag hindi sa tingin mo, hindi mo narinig sa Lord. Even if, ginagawa mo na yung sinabi ni Ate Jomi, mag-silent ka, mag-silent time ka, mag-pray ka sa Lord, sabi sa Lord, parang hindi mo siya He's testing you. Tinitesting ka ng Lord. Bakit? Sige, tingnan mo to. Tingnan mo yung anak ko. Diba? Eto, last. Si Job, nung tinitesting siya ng Lord, ang sinasabi ni Satanas, anong sabi? Ay, sabi ng mga kaibigan niya, grabe mga kaibigan ni Job. No? Ginamit talaga ni Satanas yun. Sabi, sabi na. Sabi, iwanan niyo, magpakamatay ka na. Sabi mo, isumpa mo ng Diyos, sabi ng asawa. No? Tingnan niyo yung sinasabi nila. Ito yung sinasabi nila. Tapos pag binasa na yung book of Job, puro reklamo. Si Job, sabi nila, puro komplera, basta yung book of Job, puro komplera, tapos nakakatawa. Tingnan nito, kung sinabi ni Lord about kay Job, kay Satan, nung time na sabi ni Lord, tingnan mo yung anak ko, walang magulat niya. Dito sa mundo, tingnan mo yung anak ko. Kanina naglalama yun sa akin, habang nakaupo ako dyan. Diba? Grabe! Habang pinatesting tayo ng Lord, yung discouragement, yung mga voices outside, even yourself, sinasabi sa'yo,
natulo pa natulo pa yung mga uub. Ganyan. Pero yun mo ito tingnan niyo mabuti. Tingnan niyo mabuti. Ay mo problema to sa inyo. Diba? Ikaw, andito ka. Todo ang drama. Diba? Mga kapatid, dumadaan tayo sa testing ngayon. Drama. Wala tayong pera. Wala pa tayong pagkain. Mga kapatid na drama. Drama. Nagpo-post pa yan. Sasabihin niya, God, make all things work together for my good. Drama. Diba? Quotes. Tapos magpo-post pa yung picture niya. Nakatalikod. Tapos may nakalubog yung araw. I know there is a future for me. Yung mga nag-drama na yun. Tingnan niya yung sarili mo. Tingnan mo mabuti. Diba? Ganyan tayo eh. Magsusulat ka pa. Susulat ka doon. Hindi na ako pinansin. Magaling. Diba? Bakit ganyan? Tapos pupunta ka pa ng Robinson. Pupunta ka ng SM. No? Magsasolo type ka. Dadrama-drama ka doon, papalagitipingi ka sa mga tao, dumadaan yung mga tao, nagdadrama ka, puti ka sila, gagano na. Okay, ginagawa ko din yun. Okay, wala mo tayo magano. Ginagawa ko din yun. Pupunta ka sa inyo, tingnan mo puti, eto ka, nagdadrama. Eko, fasting ka pa, 40 days, 30 days, 21 days. Tapos, eto si Lord. Tingnan mo talaga yung sinasabi ng Lord. Habang ikaw, todo drama ka dyan. Drama. Ito si Lord, andito sa kabila. Asa, tingnan mo yung anak ko. Ang cute. Hindi, totoo lang. Ito yung nagdala mo sa akin kanina. Okay, we are a child of God. But I'm a bata. Ito si Lord, habang ikaw, lalawag ka sa mall, si Lord, ito, tingnan mo yung anak ko. Sabi nga Satan, cute na anak ko, cute na. Talaga? Diba? Ang ganda ng anak ko. Alam mo yung anak ko? Magiging mega church yan! Diba? Habang nagkakawa na bumuka-puka. Alam mo yung pagpapalay ko yan! Come on! Sabi sa Bible, He rejoice over you with singing. Hello? Habang ikaw nagbumuko, eto si Lord. Ang cute! Anak, tinang anak ko. Ganito, pinagmamayabang ka ni Lord sa demonyo. Hello, si Job, ipinagmalaki siya. Yung time na akala mo down na down ka, hindi mo alam pinagmamalaki ka ng Lord. Grabe, yun yung nag-inari mo sa akin kanina. You think we're down? No! Eto, sinasabi ng Lord sa demonyo. Kita mo yan ako? Kahit pahirapan mo yan. Hindi yan sa akin yan. Dapat sa akin yan eh. Pinagmamalaki ka ni Lord, my gosh. Hello, kita mo yan ako? Oh, ilang beses na lumayo, babalik yan sa akin. Come on, gana si Lord. Amen. He rejoice over you. He's singing. When you're telling in yourself. Teka lang, bakit ganun si Lord sa'yo? Tingin mo. Lord, ano bulag ba si Lord? Ha? Ina-ignore ba niya yung paghihirap mo? Lord, I am here. I am down. I am sad. Wala ko na lahat ng pangailangan ko. Bulag ka ba? Lord, hindi mo ba ako nakikita? Oh, alam na hindi ka nagkabasa ng Bible. Sabi sa Bible, Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans that are you bad? To prosper you. Ano sabi ni Jesus sa Revelation? I am the Alpha, the Omega, the beginning, and the end. Alam mo bakit ka pinagmamalaki ng Lord? Tatingin mo, bakit? Kasi ikaw, ano nakikita mo? Ito lang. Ang Lord, He see the future. He see the beginning. He see the end. He see the middle. Hello? Ang sabi ng Lord, okay, sige, maliit ko yung ngayon. Magiging five-fold church kayo. Maliit ko yung ngayon. Kunti kayo. Anak, I see it. And let that be our prayer. Share by class. Go sila na, mag-una po tayo. Pero let us pray. Just few moments. Ito, sabi mo sa Lord, God, gusto kong makita. Ano yung nakikita mo? Kasi kakaiba. Teka, bakit? Ba't ka pinagmamalaki ng Lord? Diba? Why are you
here. And ask the Holy Spirit, maniwala ka. Observe ko kayo ngayon. Maniwala. Yung tipo, sinasampal ka ng katotohanan, naniniwala ka pa din. Alam mo yun? I guess yun, yung sinasampal ka ng katotohanan, ito nga. Eh, ikaw, matigas ulo mo. Hindi, no. Ang sinrinig vision. Diba? Paano ka sampalan ng katotohanan? Ito, wala natin. Sige. Isa ka lang. Nagpe-prayer, tayo pa ba? Prayer natin, prayer, huwag yung kalimutan. Sinasampal ka ng totoo. Ito ba? Wala pa tayong pambayad dito. Ako pa rin, hindi ka kapit-bayan. Medyo, nakaway pa lang. Diba? Ito, sinasampal tayo ng katotohanan. Wala pa rin pambayad dito. Ito ba? Asan kayo pamasahin nyo? Asan kayo pamili ng drugs? Asan kayo pagkain? Bisaya man. Nagka-transform, naging Bisaya. Hindi, joke lang. So, asan yung katotohanan? Sinasampal ka ng katotohanan. Ito, wala kang pamasahin, wala kang pagkain, wala kang pera, wala kang nako, lahat lang. Sinasampal ka, mukha, harap-harapan yung totoo. Ang tigas ng ulo mo. No? I believe in vision. No? I believe in vision. No? I believe in vision. Amen? Ganun dapat tayo. Amen? No? Kahit sampalin ka, suntukin ka, ipamukasin ng demonyo yung katotohanan. Okay. That's happening right now. I don't care. I still believe in the vision. Amen? Amen? Ay, sabi dito. Ayan. Make it plain. Yung next na verse dyan. Eto mga kapatid, nakikita yan ng Lord sa atin. Hindi tayo ang sa tingin niyo sa tingin niyo ngayon pa nga naman dami na natin problema. Ang dami natin challenge. Sa tingin niya, libo-libong tao gugustuhin ko. Kung tao lang, salaman. Hindi. Ano yung sabihin na maraming tao? Maraming trabaho. Maraming counseling. Maraming problema. Maraming pera. Napuproblemahin natin. Nakita mo yung mga libo-libong iba-iba ang itsura niyan. Iba-iba ugali niyan. Pero sino may gusto? Si Lord, wala tayong magawa. Gusto ng Panginoon. Amen? Who are we to complain? We will obey the Master. Amen? So sabi dito, just be patient. Wait for it. It will come. It will not delay. Ang sabi niya, those who are good will it because they believe. Walang pagkato para sa mga tao hindi naniniwala. Pero para sa ating lahat, nandito ngayon naniniwala. You believe in this vision, you will live. Sabi ng Lord, naniniwala ka rito? Sa vision? Okay, you will live. Mabubuhay ka. Why? Pag wala akong vision, patay ka. Patay na lahat dito. Pag wala tayong vision. My God. No? Pero ayun na. So, let's stand, let's pray na po, mga kapatid, no? One prayer praying, a few minutes, ask the Lord to give you a vision, short. Ayan. O diba, kausapin po natin si Holy Spirit. Let us pray mga kapatid. Let's come to Him again. Begin to prayer. This song is here again. Ang ibig sabihin po nito, Lord, I am here. Yung katang ko, sobrang humble lang niya. Ang sinasabi lang niya, Lord, ito ako. Wala akong pagkakulak sa'yo. I'm here, God. I want to talk to you. I can't do anything without you, Lord. Yun lang naman ka. No? Let's repeat and very short moments. Starting time. And nagugutom na kayo. But just few minutes. Amen? Few more minutes. Napaka-enjoy lang itong song na to. 9 minutes lang to. Amen? Close your eyes and just talk to the Holy Spirit. Just during this song, talk to the Holy Spirit. Yes, Lord, there's a promised land waiting for us, Lord. Wow. I'm not enough unless you come. We need here again. Come on, let's talk to the Holy Spirit. 'Cause all I want
72. Lord, ito'y nakikita mo sa amin. You see something in us that we do not see, Lord. Open our eyes this morning, O God. Lord, give us vision, Panginoon. Ano yung nakikita mo sa amin, O God? What do you see in us, Lord? Holy Spirit, help us. Books in our heads, Lord God. And in my mind, Lord, is a picture of books, Lord. I can see it right now, mga kapatid. There's a vision of books. The Bible says, na yung mga plano daw ng Lord sa'yo, mas marami pa sa buti na buhay. Wala ka ba siya, hindi kaya naman. Come on, few minutes. Few minutes to stop the Holy Spirit. Let's practice. Wala ka ba siya, kaya naman. Sunday kaya. As you come, will you be like a perfect God? Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord. Lord, as we step in the vision, Lord God, you will provide everything that we need, Lord. Hallelujah, 150 regular Sunday attendance, Lord. 2,000 children, Lord. 3,000 decisions for Christ, Lord. 10,000 gospel tracts, Lord God. 30 small groups leaders, oh God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Amen, Holy Spirit. Iwan kami ng lahat. We will be discouraged by the very people that we care about, Lord. May you will never leave us or forsake us, oh God. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit. God goes away. The Lord is in. Come on, receive vision. Receive your own vision. Wala ka naman siya kaya wala ka naman siya. Sino yung handa dito to receive a vision? God is ready to give it to you right now. Wala ka naman. Sa kung gusto gamitin ka ng Lord, gamitin ka sa dance ministry, gamitin ka gumawa ng choreography, gamitin ka gumawa ng mga storybook, gamitin ka gumawa ng mga viral contents. Anong talent mo? Hallelujah! Wala nga, what's the vision? Saan mo gusto na gamitin ka ng Lord? Harabababashik, kaya lang namabasik. Unless you come, will you be here again? Wala nga namabashik, kaya somebody here who is ready to receive. Blessed are those who hunger and thirst, for they will receive. Right now, Lord, I can see like envelopes. Inside our visions and dreams, Lord God. Tandaan mo, mga kapatid, hindi pwede maliit ang vision mo. It should be big. You have the Holy Spirit who is capable to do to Him who is able to do exceedingly, abundantly, more than you can ask or think. He is the Holy Spirit, the Paracletos. He is for you. Ura mamamashi kaya masandaya kunaya nasi. Kia babawasi. Ora mamamashi kaya mamamasi. Hallelujah, O God. Salamat, Holy Spirit. Magpinalang po and I will close in prayer. Let's spend time with the Holy Spirit. Ora mamamasi. Cause there is the beginning, Spirit moving like the dove, keep the earth in tune. Thank you, Holy Spirit, from creation. The Bible says, alam the Holy Spirit the deep things of God. Speak it to us, Holy Spirit. Ipaalam sa amin, anong alam ng Diyos sa ministry, sa personal, sa akin, Panginoon. Hallelujah. All we need is more of you. Come on, more of this, hallelujah. Holy Spirit.
Oh God. All we need is more. Ah, yes. We want more of you. Turn it for creation. Created stand with love. On the cusp of new beginning. He again is I will go sing there. after all search. Found a place to live. It's the dog of Christ, the perfect Son, redeeming all again. Looking for the branches. Come on, just talk to the Holy Spirit. Kausapin mo lang siya. Just speak to Him. He will answer. Oh God. Open up your hearts right now, oh God. Let us receive Him, oh God. Oh, Namaste. All we need is more of you. We want more of you. Holy Spirit, all we need is more of you. Come on, a few moments. Thank you, Holy Spirit. Open our eyes right now. Wala mga mashi na. Mga just 5 minutes. Wala mga mashi. Speak to Him. Pag-uwi mo ng bahay, hindi mo na magagawa. Pwede mo hirapan ka na. This is your moment. We want it's quiet and still. And you